Let's go, Mr. So Sir Hector, kita ko tong kulungan ninyo parang napakataas. Yes. No? Kasi dapat kailangan mataas elevated dahil yung tayo nila hindi nila ma-consume. May langaw ka bang nakikita? Wala. May amoy ka bang naamoy? Wala eh. Wala. Bakit? Wala. Galing. Wala kaming ginamitan na chemicals dyan na pang ano. Di ba, Mary? Just normal lang. Okay. Ang importante kasi, Mr. Art, bago tayo pumasok, na bago ka umani ng itlog, number one, kalinisan. Ang mahalaga sa pagmanukan, yung how you practice, how you raise them. Alam, malinis ang kapaligiran niya. Saka kailangan talagang passion talaga. Saka TLC, tender loving care. Yes. Ayan ang importante dyan. Okay, guys, ang ganda ng ano nila, no? Napakataas ng kulungan nila. This is my first time na makakita ng ganito. At the same time, tama yung binabanggit ni Sir. Malinis, walang amoy, asin. Yeah. Asin, wala kang amoy. Hindi tulad sa ibang mga area na pag nagmanok sila, may amoy, tsaka May malangaw. langaw. Dito po, halos Kung wala meron man tayong konti, makitang wala. langaw. Yeah. Kung meron man siguro dahil may bahay niya. Na pumapasyal-pasyal, no? So, Okay. let's go. Let's go. Sige, Lead us, tingnan natin. Mr. Okay. Ayan. So, observe biosecurity rin sila dito. Yeah. So, bihira lang din. Wow, ang dami! Oh, Mr. Hart, bigay mo kay Mr. Hart yung basket. Yeah. Ikaw nang bahala doon, no? Ayun, Yeah. doon. Guys, this is not the common type na nakikita natin ng mga kulungan, no? Oo. Yung cage nila, as in, pwede nga nang housing ng kambing eh. Sa sobrang laki eh. Kasi- At the same time, yung lagayan po nila ng itlog, ganito. Di ba? Very Hindi siya simple yung lang. hindi siya yung layer na ay parang Hindi, cage. yung cage, hindi. Yung cage na gumugulong yung itlog pag nakaitlog na. Pero ilan ang ano nyo po dito, yung mga nangingitlog? Halos lahat po yan ng Ilang piraso po? nasa 100 po. 100 pieces. Ayun, umikot lang silang nandito, ganito. nandito pa sila, oh. Nakatambay lang dyan, pero hindi mag-iitlog sa kabila yan, Mr. Hart. Okay. Ito pa yung na breeder. Para ano lang nila ito, exercise room nila. Tapos kung gusto nilang mangitlog, pupunta sila doon. Okay. Parang nare-realize ko, sir. Parang itong free range ninyo, hindi siya yung typical na free range na nakikita natin sa lupa sila tumatapak. Kumbaga may area sila na mas malapad. Oh, ito ganito yan. Kasi kaninang umaga, hindi natin nakita, naka-pre-range sa labas yan. Itong nangingitlog nilalabas na. nyo rin. Nilalabas yan. Parang tao din yan eh. Okay. They need sunlight, exercise eh. Para hindi sila may stress eh. Okay. Tapos, at the middle of the day, pinapasok niya dahil sobrang init. Okay. Anong oras po nyo nilalabas? So, normally, 8 o'clock. Then, anong oras sila pumapasok? 10. 8 to 10 lang. So, they need sunlight. Parang ganon. Parang baby lang, ha? Yeah. Sila. Wow. Feeding sila sa baba. I think that's Sa a baba. normal, common practice. free range, yes. Free range natin. Wow, ganda. Ngayon, dito, pagpasok nila dito, ang tawag nila dito, cage free. Okay. Hindi sila naka-cage, naka-range sila pero cage free sila. Mas maluwang yung ano nila, see? yung kulungan nila. Yes, maluwang ano. Kaya tignan mo, appear sila. Tama. Tignan mo, may itlog ka bang nakikita dyan? Na malungkot. Hindi, di ba yung ibang manukan? Yes, sir. Kahit Sir, let's saan-saan. face the camera para mas makita. Alam nyo, nila. yung ibang manukan, kahit saan-saan, nangingitlog ang manok nila. Yes. Pero dito, parang educated na rin sila eh. Kasi na-educate si Mary, in-apply niya sa kanila. O, tignan mo. Nakatu. Nangingitlog. Parang nakaprogram, parang computer, nakaprogram na sila, no? Saglit ha, Ma'am Mary, ba't ganun ang design na ginawa po ninyo? Ano yung reason? Para pwede silang linisan ng linisan. Kumpara dun sa mga yantok na, Naka-enclose ka. na pugad. Kasi pagka ganun, nagkakaroon sila na parang yung Bacteria. molds. Bacteria. Oo, doon madaling kumapit yung bakterya. Di kagaya ng plastic, mabilis silang Malinis, matanggalin, di ba? Para sa Tama. Okay. Guys, sabi ko, ang gaan nila tignan, at the same time, relax na relax sila. Hindi sila nabubulabog. Hindi Tingnan mo, sila nakita mo? nabubulabog. Tama yung binabanggit ni Sir Hector, parang napaka-chillax lang nila. Chillax lang sila. Kasi you treat them like human eh. Yes, oo. Kasi you treat them like human. Yan, di ba yung mga bata, nung kabataan natin, pag almusal, takbo ka agad, di ba? Mag-basketball ka maghapon. Yes. Pag gutom ka na lang, kakain ka. ka na lang. Ganun din. Ganun sila.
Parang bata. Parang bata nag-aalaga. na inaalagaan mo yan. Wow. So, Yeah. very passionate si Sir Hector. Yeah, No? kasi kaya ikaw ang unang-unang nakatapak dito, not as a vlogger. Alam ko yung passion mo kasi. Thank you. I watch you all the time, kaya ikaw ang unang nakaapak dito na inimbita ko. Kasi gusto ko, marami kang OFW yung audience. Kasi ang mga OFW din ako eh. Kasi gaano kahirap sa ibang bansa ang kumita ng pera. Nagdurugo ang ano mo dun eh. Nakaiwalay ka sa pamilya mo eh. Kaya mag-ipon kayo. Ngayon, ito sinasabi ko sa iyo, hindi perfect. Pero ang potensyal ay malaki. Kasi nga, sabi ko nga, ang pag-aalaga ng manukan ay nasa caretaker. Pangalawa, siyempre, ikaw rin, kailangan supportive ka. At kailangan, may konti kang puunan. Yes. It depends, para sa akin, kagaya na, can you imagine, Mr. Art, Yes, sir. kung lahat ng bahay buong Pilipinas ay may lamang manok lang, Okay. mag-aalaga, either na broiler, limbawa, pista sa'yo in 3 months, Yes. mag-alaga na ka ngayon, tapos pag pista mo, yung kakatay mo, yung broiler na tinatawag. Okay. Yeah, 2 to 3 months, Meron pwede ka na. meron ka na. Self-sustaining. Yes, at healthy pa, ikaw ang nag-alaga, Yes. hindi ka nabibili sa market. Okay. O, di ba? King of puhunan, no? Okay. Parang dito po sa setup po ninyo, talagang binigyan nyo ng pondo. Kasi it's not a typical Yes, housing ang ginamit po nila dito. They use tubular, talagang may budget. Okay. Ika nga. So sir, baka they want to know how much do you expend or O, invested kasi in ganito, this area. hindi mo ma-escalate sa monetary eh. Mhm. Kasi ganitong nangyari, kasi nasa ibang bansa ako, ang sinabi ko lang sa kanya, gusto ko puro metal. Kasi dito sa amin, maraming yung parasites, ang nanay. Okay. Kasi kung magpapatuloy ka ng kahoy lang dito, in 1 year, puro ano Sira na naman na, yan, oh. start all over again. Pero I think it's okay naman sa mga wala pang budget, no? Yeah. But eventually, they can upgrade. That's right. Kasi ako, ito talaga ang potential ko dito to breed lang. Okay. Pero ngayon, it's a combo of breeder at saka grower. Okay. Para ma-share namin yung experience namin sa growing, how to grow Yes, for properly. our care properly. Hindi Yes. because of the program of Mr. Dr. Erwin Cruz. Ma'am Mary, no? Dito nabanggit ninyo you have 100 na mga hens na nangingitlog. So far sa daily po ninyo na pag-harvest, mga nakakailang itlog po kayo? Bali nasa 90. 90. So malaking porsyento na po Yes, yun. yes, So yes. out of 100 hens, so nakakakuha kayo ng 90, 90. more or less. 90%. Mga ganun. So 90%. Tapos ilan yung mga rooster or yung mga lalaki po naman Actually, dito? wala pong kasaling rooster yan. Okay. Puro babae siya. So layer feeds po ang pinapakain ninyo, tama po ba? Okay. Bali, kumakain sila ng feeds. At the same time, kumakain din sila ng damo sa baba at saka yung mga prutas. Gaya ng mga bayabas, saging. Yun, kinakain nila. Healthy living sila dito Ganito lang, Mr. Hart, no? Yes, sir. Kasi itong area na to, nang nakikita natin ito, RTL ang tawag dito, ready to lay egg. Okay. Ang trabaho lang nila na Mangitlog. mag-itlog, Okay. hindi incubate. Yes. Yung doon, mga breeder yon. Yung dito, Oo. saka yung doon, yung Okay. 109, 853, breeder yun. Okay, RTL yung nandito. RTL yung Yun, mga nandito, yung mga breeders. Okay. Yung itlog ng mga yon, ayun ang in-incubate ni Mary doon sa incubator Para doon. magparami. Para magparami. Ayun sa baba. Ayun yung mga sisi. Ayun. Ayun, mga Later on, sisiyo. pupuntahan natin yung mga Yes, sisi na yun. ipakikita But namin dito sa sa'yo. mga breeder po ninyo, ilan naman yung hens and rooster? Na paano yung mix up po ninyo? Bali kasi sa 10 babae, isang lalaki yung Kailangan pares niya. 1:10. So ilan lahat ang meron kayo dyan? bali tatlong ano po yan, tatlong set yan. So tigdadalawa silang lalaki. Kada Okay. set. 66 sila. total. So 30 or 16 na babae, tapos 6 Anim na na lalaki. lalaki. Wow, so Yeah. ang dami nila dito. Tapos, Mr. Hart, meron po. siyang extra.
In case na unproductive yung lalaki, papalitan niya. Out of 60 na mga breeders ninyo, ilan ang napipisa after 21 days, tama ba? Or Ayan. iniipon nyo muna? 21 days po. Okay. Ng incubation. Bali, ano naman, almost napipisa naman sila lahat. Kasi maganda yung mga similya ng mga lalaki. Ayun. Kaya sobrang dumami yung mga sisiw namin. Kaya pala. So parang ano yan, ngayon nangitlog sila, tama? Mag-harvest ka, ilan? 60? 60 rin na mga itlog. Iipunin nyo yun o isasalang nyo na sa incubator? Iipunin muna 5 days. 5 days. So, kung 5 days, 60, 300. 300 na eggs. Sasalang nyo sa incubator. Then, after 21 days, doon sa 300 na eggs, Sisiw na sila. magsisisiw. Ilan ang lumilitaw doon? Halos 200 plus sila. Malaki pa rin. Malaki ang percentage. So, after 5 days, 26 days, meron kayong 200 plus na sisiw. Yeah. Actually, meron po kami ngayong sisiw. Bagong Oh yeah, kaya pakikita namin sa iyo. Kasi ganito yan, Mr. Arte. Kasi yung mga iba, they practice. Kasi kagaya ng utol mo, DYI yung incubator niya. Di ba? Kasi kapag DYI, hindi ko sinasabi na accurate yun. Kasi karamihan hindi accurate ang DYI. Mahirap. Mahirap. Hindi kagaya yung sa kanya, automated. Okay. Talagang upgradable yung sa kanya, pinagawa. Nice. Ilan ang capacity nung incubator po ninyo? nasa 5,000. Wow! Ilan ang incubator mo? Dalawa yung sa 5,000, tapos isa kulang 3,000. 3,000. So parang you're Talagang preparing commercial na talaga, for yeah. commercial scale. Yes. Kailan ba natin sinimulan ito? Anong taon? Bale, last year? Last Yeah, last year lang. So it's a year or more than a year? Yeah, kasi na-delay pa yung breeder namin dahil sa Europe may bird flu. Bird flu. Oh, kaya na-stock. So, nag-wait kami almost 1 year. Okay. Can you imagine kung hindi kami na-late? Tuloy-tuloy na Siguro sana. triple na ito. Okay, so that within a year, or let's say sabihin na natin saktong isang taon, paano naman na po yung production natin? How's the selling or whatever na ginagawa po ninyo ngayon? Bali, sa ngayon po, yung mga naging sisiw nga nila, June 24, after siguro 4 months, Yeah. doon pa lang sila nag-produce ng sisiw. Sisiw. Yeah. Ang So, dami na ng mga sisiw, almost nasa 800 na siguro. 800 na yung sisiw nyo ngayon. Binibenta nyo po ngayon yan? Yeah, ganito Mr. Hart, okay? Yes, sir. Kami po, si Mary ang kontakin nyo. Available kami kahit anong manok ang gusto niya. Yung day-old chicks, kung gusto mong 2 weeks, 1 month, 2 months, 3 months, 4 months, o 5 months. Fertile eggs. Basta, fertile eggs, pwede rin kung gusto nyo kayo nang mag-incubate. Yes. So lahat na yon, ang importante o, kontakin nyo si Mary. Parang sa FB niya. parang you name it, we have it. Parang Yes, ganun lang. Basta ang importante o, totally, you don't need to know everything. O kahit na wala kayong alam, Magtanong na lang po kayo sa akin. tuturuan kayo ni Mary. Sir, tama ba, Sir Hector? You have after-sales service once na Yes. bumili kayo ng material dito, ng chicks nila. She will guide you. Yeah. Okay? Iga-guide po kayo ni Ma'am Mary kung from the start hanggang makapag-lay, hanggang nag-ano sila. Kaya ganito na lang o, bumili kayo ng manok dito sa amin. Tutulungan kayo ni Mary. From start to finish. Okay. Ang importante o, yung you feel better na meron kayong backup na tao, hindi lang yung Ikaw, sarili mo. sarili mo, naalagaan mo. Habang namumroblema kayo, kagad tumawag ka sa kanya. May Dr. Mary. Oo. You have a background na information coming kay Dr. Cruz, but it's not a guarantee na 100% magsasucceed. Tama po ba? Siyempre, kahit anong business, walang guarantee 100%. It's There a are matter. always a challenges down the road. But ang maganda dyan, kailangan may passion ka. Tapos, kailangan talagang Ginagawa mo yung best. ginagawa mo yung best mo. If you fail, you get up. Try again. Okay, Ganun parang lang yan. sabi nga nila, madapa ka ng 7 beses, bumangon ka ng ikaw. Hindi lang yun. 8 beses. Ang umayaw, hindi nagwawagi. Ngayon. Ang nagwawagi ay Parang kantata Oo, yun. ganun lang yan. Anyway, may passion ka na. yes, ang ganda ng insights nila, Sir Hector at saka ni Ma'am Mary. They have after sales na once na bumili kayo ng kanilang chickens dito or chicks, may mag-guide po sa inyo kasi hindi ka nila pababayaan, kumbaga, no?
Eto pa, sir, nabanggit mo kanina, Yeah. narinig ko, you have challenges. Yes. Dito po sa farm ninyo, any challenges encountered so far within the year na pag-aalaga nyo ng ganitong klase ng mga manok? Bali yung ano lang, nung nagkasipon po sila, so bali ang ginawa ko, ginamot ko sila through garlic. Pinakain ko sila ng bawang. Ayun, natural remedy minsan Yes. pa rin, ha? Oh yeah, it works. Hinayaan ko sila sa sa baba. Okay. Para maarawan sila. So parang resistant sila. Yes. Kaya ang may share ko lang sa mga viewers natin, sa ganitong business, hindi low end, hindi high end. Middle lang. Mid-range. Siyempre, kailangan mong puunan. Of Kasi course. kung low end, baala na gang, yung parang native style. Okay. Pag pinasukan mong ganitong business, wag kang mag-expect na kapag linagay mo yung piso mo ngayon, bukas magiging 2 piso. Hindi pwede yun. Parang yung bangko rin, di ba? Ilagay mo yung pera mo sa bangko, di naman tutubo kagad ng ganitong pera. You have to earn it. It takes time. It takes time. Sa akin, ang projection ko dito, 2 years. After 2 years, doon mo makikita yung return of investment mo. ROI. Yeah. Calculated mo na ata yun, Yes. Sir Hector. Well, ganun din ang priest ni Dr. Cruz. That's how it works. Yes. That's So how it 2 works. years pa. 2 years. Once na from bumili ka start. niyan, kailangan mo ng 2 taon to study, to learn, to study, to learn, to Yes. study, learn, until such time Yeah, ma-realize but once you master that trend, Mr. Hart, Yes. ito naman ang pupunuin mo, yung bulsa mo. Ay, gusto natin yan. Yes. Yun lang, ganun lang. So, don't expect overnight na kikita ka right away. Okay. You have to earn it. Hard work, tender loving care, passion. Nice. Saka, unang-una, you have to be honest to your customers. Tama. Yung, Good point, good point. Yung ethics, yung work ethics, dapat, ayun ang maganda. Dapat lahat ng nagmamanukan, hindi yung kita-kita lang. Turo mo sa mga tao yung tamang pagtuturo. Tamang pag-aalaga. Kagaya tinuro ni Dr. Cruz kay Mary. Okay. Yes, sir. Ayun ang dapat para pangalawa, we cannot compete with those breeder, yung mga poultry Racers. But what we could do with them, we could collaborate. Yes. To collaborate, to work together to defeat yung kulang dito, kagaya ng gutom Yes. at saka yung food security. Yes, lalong-lalo na ngayon, no, parang nakikita nating trend, lumalakas yung demand for the chicken kasi ang taas na ng baboy ngayon. Yeah, no? that's Taas true, ng- that's true. Mahal, magkano na ngayon? 400 nata per kilo. Dati, tag 150 lang, 180. Ngayon, 400 na, grabe. Anyway, ako, may dala akong basket ng mga Okay. kabidyo. I'm so excited to harvest the eggs. Okay, are Ng you mga ready? Yes. Let's Alaga go. po nila Sir Hector dito. Tara, let's Take it go. away, Mr. Hart. We'll follow you. Yes, let's go. Let's Alright. go. Na-appreciate Oh, ko na hindi yung na. mga farmers natin. Wala na. Kung ano yung Wala pa. pakiramdam Yeah. ng nag-harvest ng ganitong eggs. Do it the right way po. Educate muna yung tao. Kaya at the same time, ang importante yung be patient. Tama. Educated farmer is a Is a successful successful farmer. farmer. Wow, ganda nun ah.